Hello. May istorya ako sa inyo nung panahon na ako ay binata pa. Mag-aasawa na ako. July 21, 1960, nag-asawa ako sa edad na 18 hanggang 19 na taon ako noon. At ang naging asawa ko naman ay yan, okay. Yan. Ano? Eh, 15 para 16 siya. Bata pa siya noon. Ako naman bata ba? Hindi naman to kung may edad na rin. 19 ako eh. At ang naging asawa ko ay 15 para 16. Sa loob ng 5 taon, maraming pagsubok ang naranasan ko. Nagkaroon ako ng 3 anak. Yuli, Mirly, and Dayon. Di ko alam ang aking gagawin noong panahon yun. Parang wala ako sa aking sarili sa pag-iisip. Wala akong karamay kundi ang asawa ko. Halos gabi-gabi kami ay mag-asawa ay laging nag-iiyakan dahil sa problema sa buhay. Minsan sa naisip ko doon lumipat sa aking mga biyanan. Baka doon kami mag-iba ang buhay. Di nga nagtagal, tinulungan ako ng aking biyanan na maglipat sa kanila, kami tumira. Pumiling sa kanila. Doon na nag-iba ang aking pag-iisip. Nagsikap ako ng mabuti, nagkaroon ako ng isang baboy. Yun ang napadami ko. Hanggang sa nagkaroon din ako ng baka at naparami ko din yun. Ako naman kahit lumipat sa aking biyanan, di ko naman pinabayaan ang aking yogan at sagingan. Dahil tuwing tag-ulan, ay nagtatanim ako ng saging at yun ay napaulad ko din hanggang sa nakukunan ko ng 11,000 buwan-buwan ng saging. At ang niyo ko ay nakukunan ko ng 7,000 ang bunga. Ganon ang buhay ko noon. Ang isa pa kong naranasan na ang maglako ako ng tuyo, ng isda. Sabi ko yung kinukuha at namimili din ako ng manok sa Bicol noong panahon yun. Dinadala ko noon naman sa San Juan, Batangas. Di ako nagtagal noon, lagi akong lugi dahil sa gastos. Tumigil na ako ng paglalako. Ang ginawa ko ay naghalaman na lang ako lamang ng mga gulayin, sari-sari. Para baunin ang aking mag-aaral sa Montesillo. Sa Montesillo mo ngayon nagmungkon eh. No? Noong panahon yun, 3 na ang aking nag-high school sa Lutukan, sa Riyaya. Tuloy-tuloy ang aking paghahalaman. Utay-utay akong naunlad hanggang sa nagkaroon ako ng mga pasanalang, niyugan, tubigan. Yun. Bumili ako ng jeep, 1981, yun, ginamit ko, na service sa nagtatanim ako nung kakosakuhan sa Nagdong. 5 hektare yung tinatamnang yun. Subalit di ako nagtagumpay nung panahon. Lugi ako ng 40,000 no?
nakapagbili ako ng ilang baka, lugi ako. Mabuti na lang at marami akong baboy pa at baka noong panahon yun. Noong panahon na yun, 3 na ang nagkakalit ko sa Manila. Ang jeep ko naman, ginawa ko na lamang pasaherohan. Pasig-Quiapo. Nagpasig-Quiapo kung noong panahon. Yun ang pantustos ko sa pag-aaral sa 3 kong nagkakalit. Sa awan ng Diyos, nakatapos sila. Yung silang 3 nakatapos noon. Gusto tapos sila, 3, ubos na ang aking kabuhayan. Wala na kahit ano, ni isang pusa, wala. Umuwi ako ng Sariayas, napaluho ako sa aking sarili. Kung sa digmaan ay ako'y sugatan. Napayak ako ng aking napayak kong aking mga anak dahil sa ako ay laging tubal at ang damit ko dahil wala na akong ibili. Sabi ko, sadyang ganun ang buhay. Di ko naman ako nagloko noon. Wala akong bisyo. Di ako nagsisi na ubos naman yun sa aking mga anak. Ito September 11 ito 1986. Ang ino natin ito na. Ito ano. Opo. September 11, 1986. Bata pa nung si DC. Ang buso kong anak, 1 buwan pa lang siya na anak. Mayroon akong restaurant na noon. May restaurant ako sa Pasig yun eh. May sa Pinagbuhatan. Noong umaga ay lubog. Lubog ang Pasig sa Pinagbuhatan, Pasig. Lubog na kami sa tubig, pati ang jeep ko ay lulutang-lutang at gigiwang-giwang nung umaga. Makita ko gigiwang-giwang dahil lutang sa tubig. Dahil ang Laguna de Bay ay umawas. Nakabot sa amin sa Pasig. Ay naabot ang amin sa Pasig yung umawas nung Laguna de Bay, umawas sa Pasig. Kaya kami ay ang tagal bago ako humigkat, ay September, Enero na nung makuno ni humigkat. January na nung ang tubig pa. Kaya makalipas ka na sa pinagbili ko na ang jeep. Di nagtagal, nabili agad ang jeep. Nabili agad, hindi nagtagal gawa nung humikat ng January. Uwi na ako sa Sariaya. Pagbili ko na umuwi na ako sa Sariaya. Nag-isip ako ng panibagong buhay noong panahon yun. Ay utay-utay na makaisip magtayo ako ng restaurant. Malapit nang gumraduate na yung aking anak, yung 3 na nagka-college. Nung bumahang yung lumubog kami, malapit nang gumraduate si Nalanda nun. Ang lungkot ko ng buhay ko noon, walang karamay kundi ang asawa. Sunog ko na ang mundo ng panahon yun.
Ngayon, hindi ko sukat akalain na ako ay magtagumpay sa buhay. 10 college na ang nakatapos at ngayon ay 10 na nato sa Canada na sila ay maayos na ang tayo. Nabasa ko na yun. Yung kutan mo pa sa akin. Masaya po ba habang iniisip niyo yung mga nakaraan? Siyempre malungkot dahil naubusan ako ng pera, nabangkrut ako. Pagkabangkrut ko na wala anong magagawa ko? Inubos ko naman yun sa pagpapara sa aking mga anak. Hindi man ako sising ng naubos yun dahil hindi naman ako nagloko. Walaan man akong chicks noong panahon yun. Going straight ako sa aking asawa. Kaya wala akong pagsisisihan, no. Wala po kayong babaguhin sa mga pangyayari? Hindi ang babaguhin ko lang ito mga ako may pera na at ako narito na sa Canada ay gusto ko na umuwi sa Pilipinas. Pagkat ako naman may kabuhayan din sa Pilipinas, napamanahan ko na naman aking mga anak ng lupa. Nabigyan ko na sila ng tikaklay yung aparte. O ay ano pang kukuha nila sa akin. Ako naman mahal naman aking mga anak at sila may mahal ko rin. Kaya naisip ko ba umuwi ng Pilipinas at doon ako. Hindi naman ako sa nagpapakatandaan. Basta hintay ako yung kukunin kung anong magiging ko ng panahon sa akin. Kung anong hato ng panahon sa akin. Kung paano anong magiging tadhana na bibigyan sa akin, tatanggapin ko. Kung ako naman sa base ko naman pinagkalooban ng Diyos na gumaling ako. Yung sakit ko sa puso, wala man ako nararamdaman ang akin ng mga sakit diabetes 27 years na ako may diabetes ito pa rin ako, nabarik pa, malakas pa. Kaya ako yung nagpapasalamat ako sa Diyos at hindi niya ako pinabayaan ng Panginoon Diyos. Hindi niya ako pinabayaan ng Diyos na ako ang ginawa ng Diyos sa akin. Hindi ako pinibigyan niya ng lakas na ako'y tumanda. Tumanda ako na mo, 13 anak ko, sila'y asang po na ito. Nasa Pilipinas si 3. Sino maniniwala na isang katulad kung nung nagdudukal ng lupa ay nakarating ng Canada? Sa mabuting paraan, hindi sa masamang paraan yun. Talaga ako nagpakahirap, nagpatuloy ng powers para ang mga anak ko may taguyod ko sa kanilang kalalagyan ng magandang buhay. Hindi ako nagloko. Minahal ko siya ng talagang gusto ko sa limang patapos. Kaya ang education at maraming nakakapakinig nanonood, ay ang education ay the best yan. At kung ako naman hindi nagpaaral, baka wala na ako dito sa Canada. Noong una ako tinatawanan ng aking mga kamag-anak na ako ay papaaral para mangkaya. Tinitiis ko na lang yun dahil ang sabi ko sa sarili, titingnan natin kapag dating ng araw ko sino. Yun nga, ito nga, di ako ngayon nagsikap. Ang gabi ginagawa kong araw para may tagulit ko ay mga anak. Hindi ko nintindi ang hirap. Kapag ako may pangarap na talagang gusto kong makarating na ibang bansa, ay natupad. Sabi nga sa akin ng Ilanda nung unang ako, lagi ako lasing. Yun na ang dinadaan ko na lang sa pag-iinom ang problema ko. Wala naman ako nakakagkatao. Wala akong nayayapakan, wala akong nakakagalit. Yun, puri nila ako, tarang mabait. Kasi bait ako nagkakagad ng mga kagalit. Ayoko nang may problema sa buhay. Kaya ako'y maganda yung gayong ikaw inaapi
At ikaw nakakais na kayo magtagumpay. O, sabi ko sa akin sarili, darating ang araw pag kikilalin ninyo at ako'y titingalain ninyo. O, ay nangyayari nga. Titingalain ninyo, nakasakay ko sa aeroplano, hindi na 10 beses ako magpabalik-balik sa Canada. Canada, Manila, marami na. Hanggang sa ako, nagkaroon ako ng pension. Doon ako talagang naligayahan ng gusto dahil nagka-pension noon dito sa Canada, di ba ako nagtatrabaho. O binigyan ako ng government dito ng malaking pension, hindi ko matutuwa, no? Marami nga nahihili sa akin, pupunta ako doon dito trabaho sa Canada, ang pension ko napakalaki. Samantala sila, ang pension nila ay 1,000 lang. Kaya ba kaloob na Diyos sa akin yun, di ba yan, may tatanggihan yun. Pero ako may nakakatulong sa aking mga anak. Kasi ako narito, sila magagaling ang buhay. Ay ako naman nakakatulong sa aking mga anak. Pag sila pautang ko. Nagbabayad naman sila. Okay. Yun. Ay pinagkalooban nga ako ng Diyos na ako'y magtagumpay sa buhay dahil ako'y mabait naman ako. Wala akong nakakatalong tao. Hingi naman ng tulong at ako may natulong. Yun. At kung ang tanong nila sa akin kung hanggang kailan ako sa Pilipinas, ikaw ako'y depende sa buhay. Pag ako'y magkakasakit at hindi ko kaya ang sakit doon ng ma-hospital, hindi ko papalit sa Canada. Pero kung ako'y magtatagal sa Pilipinas, pag ako'y masaya doon at maligaya ako doon. May anak din naman ako doon, 3 na anak na rin. Sa bagay, marami nito, 10 ko narito eh. Sino maniniwala ng tao na isang katulad ko nung una lang maglilikay ng niyong. Naglilikay ng niyong pagbibili para may makain lang sa umaga. Yung kakain sa tanghali, didilin sa pa sa umaga. Yung kakain sa hapon, hahanapin pa sa tanghali. Ganun ang buhay ko noon. Ay magulang ko naman, hindi mo nakatulong sa akin. Palbasa, wala rin sila eh. Eh di sariling ko na lang. Siya ay mga kabinan eh. Hindi natulong sa akin. Eh di, agawan na lang. Eh yung pala pagkakalooban ng Diyos na ikaw isusurtihin. Eh. Ginagabayan ka ng Panginoon Diyos. Manalig tayo sa Panginoon at tutulong sa atin niya miski hindi tayo nakikita. Yan. Kaya alam man ako mahal ng Diyos eh, mabait ka ako. Miski anong ipukul sa akin, anong mong sasakit ako, hindi ko iniintindi yun. Hindi ko sila ginagantihan ng sasamang salita. Ako paano nasasaktan nila, hindi ako nakakasakit. Yan ang ugali ko. Kaya minala ko ng Diyos eh. Mabait tayo. Kaya... Opo. Ano pa pong mga payo nyo sa mga apo nyo bago tayo matapos? Hindi sila'y magpakabait. At unay Diyos, sila'y laging ang Panginoon, kasi unahin mo na nila bago ang lahat. Yun ako sa kanila. Kita ko naman sila ikon, palasimba rin. Linggo-linggo, halos mga anak dito, halos linggo-linggo na simba. Ano pang kukunin ko, sa aming mga apo, ay magulang naman, mababait din naman. Hindi balo sa mga anak. Wala na kung maraming pangangarap pa sa kanila. Kita ko naman mababait ay mga apo, nagaya mo, mabait. Kaya sabi ko sa iyo, ang iyang asawa ay habang buhay na kayo ay magsasama. Ang magulang ay yan ay suporta lang sa iyo pagdating ng araw. Sasama ka niya sa linggo, linggo. Pero ang asawa, kasama kayo habang kayo nagmamahalan habang buhay, kasama kayo yan. Kaya ako, kahit mahal ako na kay mga anak, ay ako gusto ko rin makapili sa buhay. Opo. Yung gusto ko rin mag-asawa rin na makasama ko. Sa gabi, halimbawa, magka-depresya ako, may kapiling ako. Ang iyong magulang, hindi mo ko lagi kasama yan. Kaya ang asawa, the best niya sa lahat. Opo. Yan. Salamat po, Lolo. Okay na po kayo. Okay. Kaya ang payo ko sa iyo kung ano man ang problema niyo sa buhay, ay kayo mag-uunawaan.
Ang taong maunawain, pinagpapala ng Diyos yan. Opo. Ang nagpapakumbaba ay pinagpapala. Yun ako. Nasa akin yun. Pinagpala ako ng Diyos. Pakumbaba ako. Mapaumanin, maunawain. Yun. Yun ang iyong sa akin. Mahalagang bagay po yun. Tama, dahil wala kang kagalit. Wala kang problema. Opo. Yan. Good citizen. Yan, good citizen. Salamat po, Lolo. Sige, okay na po.